Hello, hello, hello. OMG, guys! Punyeta. Hello, everybody. Kamusta? How's your Saturday? I came from a date night. Tapos, ito yung magbabanlaw na tayo ng isang bote ng beer. Kasi, bitaw. Lo? Alam mo, Red, ang cute niyang ang cute ng thing na yan, yung lo. Uy, hello! Invite kita. May kasama ako. Guys, tignan niyo yung aking outfit of the day kasi diba malamig ngayon. Look, my outfit of the day. This is, okay, dyan tayo may suot ko ukay-ukay. Oh, look, guys. Ang cute, oh. Makapal, pero kaya mo gawing dress na ganyan. So, it's my outfit of the day. Hello! How are you? Hello? Hi, can't hear you. Alam mo, alam mo na yung tawa kong ganito. You know that. Hello, everybody. Ano pong sentiments niyo regarding the budget hearings? Alam mo, Jeez, ay, kailangan mo politics. Eh, naglalasing lang naman tayo dito. Anong sentiments ko? Are you ready? I can't hear you. Wait. Akit ka ulit, ha? Puto, pinag-isip ako. Kaka-open ko lang. Alam mo, Jace, okay, budget hearings, yan ba yung kay Sara Duterte? I think, even if she does not respect Risa Ontiveros, even if she does not respect Castro, kailangan may respeto ka dun sa posisyon nila. It's like saying BBM versus the office of the president. 'Di ba? Yung tipong kahit sino ang presidenteng nakaupo, it's still the office of the president. Kahit sino, dapat, alam mo yun, so siya, pinepersonal niya. That's my take on it. Pinepersonal niya na si Risa Ontiveros yun, pinepersonal niya na si Castro yun. Yun, that's my take on it. Dapat walang personalan, puta trabaho lang, di ba? Thank you, Job. Hi, Liv. Hi, Max. Dami ko na na-learn sa'yo. Thank you, Liv. Thank you. Ano lang naman yan, hindi naman sinasadya yan. Ano lang yan. Ay, akala ko McCoy. Hi, Mac. Wait, asan na yung... Asan nating asan na to ako? Go. Hi. Nagbabanlaw lang tayo. Where have you been? Saan kayo galing? Kakagising nyo lang? Baka katapos na lang, kakainom nyo lang? Inom talaga, kakauwi nyo lang? Ano yan? Sino ba na memersonal, ma'am? Somebody was asking me about the budget hearings. So I think it's Sara Duterte. She should respect Risa or Castro because they're part of the committee. They're part of the So you take personal opinions aside. Sagutin mo lang ng maayos, 'di ba? I love the pearls me all. So, hi Vargas, maraming salamat. Wala na mahugot na dahilan, kaya na may personal na lang. Yup, I agree, 'di ba? Alam niyo yung kasi yung kay Sara Duterte. Alam niyo guys, yes, pipilosopohin niyo ako na sasabihin niyo, confidential nga eh. Bakit tinatanong niyo? Kailangan ba sabihin? Kasi confidential. Di ba ang confidential nga, hindi, confidential, oh. Nako, talagang ginawa yung politics. Guys, alam niyo na hindi ko maintindihan. Kasi narinig ko explanation niya about confidential funds. Bakit kailangan pa? Kasi mukhang intelligence ang pinag-uusapan niya eh. 'Di ba? Yung hahanapin. Thank you for the gifts. Thank you for the gifts. Thank you. Parang hahanapin ko sino yung nagmomolest or umaabuso, teachers, ganyan.
Di ba meron naman tayong ibang ahensya ng gobyerno? Uy, maraming salamat sa Vargas. Alam mo, malalasing ako ng di oras niyan eh. Bakit may confidential din dati pa, nung term ni Arroyo? Alam mo, 2KY, honestly, um, honestly ha, sasabihin ko sa'yo, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero ang sinasabi mo kasi Arroyo at ano 'di ba? At Pinoy, ibig sabihin presidente. We're talking about Sara Duterte na vice president, 'di ba? Anong palagay niyo kung anong laman nito? 'Di ba? Hi, B! Hello. B! Lumabas ako sa FIP mo. Nung isang araw po kita pinapansin. Diba? Maraming salamat sa nag-gifts. You don't have to. Pero alam niyo guys, naisip ko dati. Yan na. Asa na ini-invite ko? Ba't nawala na ini-invite ko? Teka nga. Akala ko yung asawa ko nandun. Hindi nahuhulas? What's hulas? Akala ko hugas. Kaka-start lang as a yes. Hi, Joseph. What's hulas? Hulas? Pero ano lang to, mabilis lang to. Haggard? Haggard is hulas? Saan ang galing yun? Maraming salamat, Vargas. Online shop, thank you. Hulas is haggard. Hulas na makeup? Ano ba yan? Ang dami na interpretation. Ano akala nyo? Tubig iniinom? Diba? Exactly. I mean, you know, lalo na pag gabi ako nagle-live, ay fuck talaga. Hindi talaga ako nabibigo kapag papadpad ako ng live ninyo ni Red Force. Hindi naman always and forever. Sino ka dyan? Pa-jewel mer ni Akla? Ay, no, alam mo ba, ang jewel mer is usually gold pearls. That's their thing. It's the yellow or parang goldish pearl. Na-stress ako sa content mo. Halatang kulang tayo sa quality education. Diba? Hulas, nag-fade. Ang dami namang meaning ng hulas. So, hulas is negative. Guys, anong gusto niyong contents? Kasi I can't do naman political always and forever, diba? I cannot. Putek, so tayo pupulutin yan sa politika. So, I can do political contents once in a while, diba? Pwede ba tayo magkwentuhan lang? Or gusto niyo kasi ng political food content? Madam, as a backcom, what? Backcom student, naiho ko sa contents mo. What's backcom? BA-com. Yeah. Cocaine. Ay, singing and dance. So, pag di ka pa nahuhulas, ibig sabihin nun, fresh ka pa. Oh, okay. Kahit pa ka din, bupal, iya. Akala nila necklace to, but it's a lanyard. Ay, guy, Jeffrey, people, okay, if you want cooking lifestyle, life hacks, travel and leisure, you follow my other account. It's _Patty Bao. Pinag-iwalay ko kasi talaga eh. Hindi ko po pwedeng isahin. Diba? Okay, if I want to do political, I go here. If I want to do yung chismisan lang, I go here. Ay, ano pala yun? I think yung isa kong kayang okay, 4 yung account. 4 talaga. 4 na accounts, okay? Isang personal life ko, which is _Patty Bao. The other one is the same Patty Bao that's also non-political. So, itong dalawa. Ito kasing isa, this will be all contents. This could go live. Walang content. The other one is, baka ma-fuck you kayo. So, tataas ko ulit.
The other one is The Patty Bao, which is a political content without lives kasi binaban nila ako, guys. Rinreklamo kasi talaga ako. Tapos, ito na That Patty Bao, this is a political live content. Dami, di ba? So, naka-separate. Para hindi kayo maguluhan. Miss Patty, I love your videos. Oy, thank you. Thank you, Stephen. I'm certified kakampeng. Kung pwede po sana, ibahin mo na the way you talk. Sounds like Chris. Paano ka naman iibahin? Just me. Yes. Yes. Oh, okay. Paano ko iibahin? Puta, okay. Kasi alam nyo guys, ganito lang yan eh. 'Di ba? Kung happy kayo sa akin, happy kayo ako. Ayaw nyo ako, ayaw nyo ako. Ano po, magentile. Ooh! Ano, it's, kasi that's kalachuchi tree. So, tree yan. Kailangan talaga niya full sunlight. But it's inside my house. So, that light is a grow light. Para maski hindi siya ilabas ng bahay ko, okay lang siya. Hindi siya mamamatay. Sabihin nyo nga po, nakakaloka. My God, nakakaloka. I'm here for the RH. Yes, always. Pinat, ikaw ba yan? Hindi talaga papakabog. Pati lace ng vape may Okay. Hi. How's your day? My day, my God, my day was being a driver to my son. You know, kanina I was driving. I was like, fuck. Because guys, di ba, magkano ang driver? Ang driver, binabayaran namin ng 900 a day. I can drive, my husband can drive. So, there are times na hindi namin sila kinukuha. Like today is a weekend, right? Walang pasok si husband, walang pasok yung mga anak ko. So, it's just me. So, I was a driver the whole day. My God. So, I brought my pamangkin to the hospital because she was sick. She had an appointment with the doctor. I brought my son to Ayala 30th. Picked up my pamangkin from the hospital, went home, and then went to pick up my son from Ayala 30th again, brought him home, and then I went on a date with my husband. So that was my day. A driver. Tita Tanong, ang gusto ko, ganitong tita ang gusto ko, baka ako bigyan ng... Wala po UV yung grow light. I don't know. Zero shock, ano yan? I don't know. Is it a UV light? I don't know. Basta there are 3 choices, like super sunlight, as in yellow, tapos may yellow and purple, and then the purple. I don't know. O, diba? Pati puno, pinasok sa bahay. Binigyan ng sariling araw. Natawa ako doon, Prinsipe. Yes. We make ways, diba? My favorite tita. Putik, alam mo, Jake, I really look like a tita na. I think I really have to settle na as a tita, no? Talagang titas of Manila na ako. Apply ako ng bagong anak. Sorry, nag-reboot ang aking wifi. O, akit ka na? Let me know when you're ready. Kwentuhan tayo. UV is dangerous. Hala, wait. I don't know if that's you. Is it UV? I don't know. Yes, zero shock, you know. My husband and I will celebrate our 19th, meaning 19, wedding anniversary sa December. Yabang, diba? May paano tayo. Meron tayong, alam niyo ba guys, I'll make you chismis. I got married really, really young, okay? I know, I have known my husband for like 3 years before we got married. He was a friend. He was a family friend, okay? Tapos, my God, when he met me, I was only, I think, 18 years old. So, he's a lot older than, kasi my husband is 17 years older than me, okay?
So when he met me, I was really, really young. Okay. I mean, not really, really young. I was 18. Tapos, nag-meet kami parang somewhere down the road. Our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when. Ganon. O, diba? Tapos, nag-cross yung paths namin. I was working. Fuck, I worked, guys. As an empleyado. Okay? As in commuter galore. I would bring a car, but then ang traffic, you have to park, you have to pay for everything, ganyan. So, nagko-commute ako, as in MRT. But my God, this was back in 2001, 2002, okay? Tapos, nag-commute ako. O, ganyan. On the third day, I was calling my dad kasi naman guys, sino ba namang, 'di ba? Nasanay ako na hatid sundo, always and forever. Hindi ka makakaalis ng bahay mo nang wala kang chaperone, wala kang yaya, at saka wala kang driver, okay? That was grade school, high school, ganyan. Hello, hello, nagbabalik. Okay, kwento ko lang to, Kirsten Gemma. Hindi ka makakalabas ng bahay mo nang wala kang chaperone at driver, okay? Tapos, biglang nag-work na ako. Aba, sabi ng tatay ko, real life. Wala ka ng hatid sundo, ganyan-ganyan. So, my God, nag-commute ako. Nag-MRT. Putek. Guys, noong unang panahon, yung MRT na Kugon, wala pa siyang, hindi siya girls and then boys. It's magkakasama lahat. Tapos, I felt so violated physically kasi katabi mo yung lalaki, nafe-feel mo yung puwet niya or yung bird niya or whatever. And I felt so parang, what the fuck? So I called my dad. I was like, Papa, oh my God, I can't take it anymore. Ganyan sa niya. Ate, 3 araw pa lang, kasama ko yung asawa ko nun. A family friend, kasama ko siya nun. Tapos yun, ewan ko, nakitan ata sa akin or something. Tapos, niligawan ako. Actually, hindi ko alam na nililigawan niya ako kasi parang, Pero ang tanda mo na. Matanda na kasi siya, guys. Konting kemot na lang senior citizen na siya, ganyan. So anyway, a lot of people predicted na hindi kami magtatagal kasi that there's a very big age difference. A difference din sa ako, I'm such a happy-go-lucky person. Like, tara, di ba kalad ka rin? Hi, Ate Guard! O, di ba? Pero kalad ka rin talaga. Sabihin mo, tara, alis tayo. Aalis tayo. My husband, he's a control freak. Like, he has to know where we're gonna go. It has to be planned. Like, last week, we were supposed to go sa beach. Tapos sabi niya, did you book? Sabi ko, no, we just book when you get there. Hindi naman fully booked yung mga yan. Tapos, ayan yan, nasira na yung buhay niya kasi hindi ako nag-plan in advance. Ganyan. So, we're so opposite. But we managed to make it work for 19 years, guys. 19 years. O, diba? 17 years. Ang difference na, okay, hello, Christian Jill. Tapos ako maglitahan niya, hello. Buhay ka pa? Nandiyan ka pa? Hi, rabbit! My God, guys, ito yung mga pagkakataon. Nakala niyo daga, but it's a rabbit. Hi, rabbit! I don't know if you see the rabbit there. There, oh. Rabbit! Rabbity, rabbity! Do you see the rabbit, guys? Rabbit! Inuubos na yung plant ko. Diba yung plant ko, bumabagsak na doon. Tapos I eat it. Hi, rabbit! Hi. You're gonna eat na naman my plant. Ay, nako, don't eat my plant. Don't eat my plant. Don't eat my plant. Inubos niya na yan. Okay. Diba? You'd think na daga. Yun na siya, Malapit na siya sa atin. Naamoy niya na yung charger ko. Patay na naman tayo. Ngangat-ngatin. Hala, ay, kasi siya, may breed yan I forget the breed. Si Christian Jim, nabigyan ko ng rabbit. Christian Jim, pasok! Are you still there? Is the rabbit still alive? Hi, million? Taka na, nasa thousands pa lang tayo. Baka sabihin fake news peddler tayo. Hi, Nona. Maraming salamat.
Alam mo, Simply Me, tinanggal ko na yung clearance. Ayoko na. Nandito na tayo sa era ng support local business at hindi ko rin kasi afford yun. O ayan, my God, kita na naman yung ilaw, but there, alam niyo, wag niyo na, yung eye bags ko, patawarin niyo na yan. Kasi hindi talaga ako natutulog. Konting-konting tulog lang talaga ako. Parang, I get by with 4 or 5 hours of sleep. But look, there. May pores ba? I don't know. Can you see? Is there pores? Don't mind the eye bags, there. Don't mind the eye bags. You see pores? Yes. Do I work? Define work. 8 to 5 job? No, I don't. Do I get paid? I do. It's my own time. Ganyan. Diba? Ito na naman siya. Ito na naman yung rabbit. Oh, hi, rabbit. Ang gulo ng rabbit. Diyos me. So, huwag na lang pansin yan. Diba? Kirsten, dyan magsasalita ka pa ba? Uubusin ko na to kasi alam mo, pag uminom pa ako ng isa, patay na talaga ako, malalasing na naman ako. Actually, kanina nga iniisip ko, mag-date pa kami ng asawa ko kasi when I woke up, I was still drunk. Tapos, nawala na. So, go again. Let's drink. So, I have work, I have business. I'm a Lazada seller. I was a Shopee seller. Kaya kasi parang mas maganda yung interface ng Lazada. God, guys, you know what I sell? Lahat pinapatulan ko. I sell katol. I sell dishwashing liquid. Ganyang levels. Alam niyo guys, totoo naman in fairness to Jam Magno. Marami namang, magko-content nga pala ako about Jam Magno. Papatulan ko nga pala siya. Malasing ako. Teka lang, kasi siya masasalita ka pa ba? Guys, in-unblock ako ni Jam Magno. As in non-block ako. Nakita ko siya sa FYP ko. I was like, wait, what? Why is she in my FYP? Ay, in-unblock ako ni Bading. Ewan ko, bigla natakot ako. Ay, puta, ba't ako in-unblock? Patay ako. Siya naman i-block ko. Tapos, magko-content siya. Huwag niyo nang patulan yung patty bow na yan. Blinak ako. Alam mo, Asa, I don't know. Hindi ako gano'ng kalakas ha. As in, katol lang yung binibenta ko. Katol na, ito guys, yung binibenta kong katol is 175 pesos. Yung isang box. Diba? If you're gonna buy baygon katol, parang 20 pesos lang yan. Pero yung binibenta ko is 175. Pero madahing bumibili, magugulat ka na parang, what? Why will you buy that? Dito sa bahay ko, punyeta, pag nagsabi yung asawa ko, maglabas kayo ng katol. Yung akin na ginagamit sa ko, putek. Bibila ko na kayo ng baygon katol. Huwag yun yung gagamitin nyo. Kasi it's organic. Ano daw siya? Parang may sound. Psst! Rabbit! Rabbit! Rabbit. My God. Tingnan yung rabbit. Nandun na sa saksakan. Don't, rabbit. Just, parang gawin natin dito sa rabbit. Love your humor and wit. Thank you, Lottie. What's my online store name? I don't know. I don't know. Nandun lang siya. Naka-up lang siya. As in, guys, para bumili ako ng may printer ako. Anong tawag? Waybill printer. May ganun ako. Diba? Hi, Reese Love. Good morning. I hope you won't change. Malamang naman. Alam mo, Je, sa totoo lang ha. Iniisip ko nga when does a person change? Alam mo, Je, kwentuhan ko kayo ha. Lumaki ako sa isang pamilya na medyo
ano ba yan? Medyo something. So, alam ko yung lifestyles of the rich and the famous. Hindi ako rich and famous, ha? Tapos, so, there was a time na kasama ko ang isang, teka nga, sasabihin ko ba, na lang, change topic. Kasi hindi ko buhay yon. Pero okay, bottom line is, nakasama ko ang isa sa mga pinakamalaking at pinakamayaman na whatevs. Alam niyo kung kanino ko tumambay. I mean, I was there for, ganun kami ka-close sa family na, alam mo kung sino kasama ko. Yung mga yaya, yung mga helpers, yung mga drivers, nandun ako. Pero I feel na mas kaya kong pakitunguan kaysa sa yung mas mataas sa society natin. I don't think, ang hirap nun ha, guys. Ang hirap nun. Ang hirap na kausap. Aba, girl, anong oras na? Umi ka pa. Nakalive ako ha, baka makita ka. Anong oras na, oh? Stress? Ngayon, coffee kami. Ay, ang ganda mo naman. Oh, bakit ka naka-effort? Ayun na nga, gusto ko nakapalitan yung ilaw ko. Oo. Saan ka galing? Ba't ang ganda mo? Wait, naka-effort ka na ganyan. Hindi lang ako lumabas. No. Lumabas. Ngayon lang. So, bigyan lang muna. Oh, in fairness, naligo pa ako sa ito. 30 minutes na ako. Oh, diba? Okay, good for you. Good night. Sabi sa akin ng isang kaso. Oh. Ate mo, garbo sa TikTok, naglala ng lalaki. Oh my God, who? Classmates ko ng grade school. Ang kasama ko. As in Holy? Shit, ano pangalan? Pinapanood niya ako? Ayaw ko lang, sabi niyo gabi ate mo sa TikTok. Kasi maraming ano. Masyadong, maraming pula TikTok. Ha? Pula TikTok. Ay, may ganun ng term ngayon. Oo. Sabi, hindi ako okay, wow. Wait, did she like it? She didn't like it, ano? Masyadong malakas yung tulog. Malakas ang tunog sa kapihan? Hindi, pinag-usapan namin yun sa tipsy. Ay, nag-tipsy pigyabak. Tapos nagkaroon ng cafe room. So may kape na kami dito sa inyo. Saan yung tipsy pig dyan lang? Timog. Sa Timog? Okay Okay. lang ako umuo. So malapit siya. Okay. Pero grabe pala kung lalagay ka. 100. What? May charge yung party? Hindi, kasi tutulong yung boy sa'yo. Tapos iingan ka na yung 100. Oh my God. Ito na 100 binigay mo. 100 yung hinihingi nila. Kaya iba lang hinihingi Oh sa my binigyan mo ng God. 50, Oh. Tapos biglang ma'am 100. Oh my God. Okay, buti na lang may 100. Okay. Okay, good night. Good night. Sorry, yung kapatid ko, diba, kakauwi lang. Ganyan yung masaya sa buhay. Alam nyo guys, ano, ano nga ba yun? Oh my God. Kasi pa ba? Tulungan mo ko. So what, we get drunk. So Andito pa ako. yeah, we're having fun. You don't care who sees. So what, we go out. That's what's supposed to be. Living young and wild and free. Alam mo, Christian Gem, kanina sa kotse, gumaganyan ako. Yabang ko pag ganyan. Living young and wild. Ibig sabi ng asawa ko, such a song. Mapanira ng mood. Just there. Yung young, wild, and free. Yes! Christian Gem, gumagano ka rin ba? Young, wild, and free. You're younger than me pa nga. Hello. May anak ka na? Yes! I have 2 kids. 18. Ano lang ako puro I want to break free. I want to break free. Puro ganun lang ako. Kanino ka mag-break free? Hindi naman magkaparehas ang antas ng ating 'di ba? Hindi naman magkaparehas ang antas ng ating pamumuhay, 'di ba? So may mga certain areas of my life na medyo
limitado, di ba? So, alam mo yun. No, kwento. De, joke lang. Oh, really? Yun ang theme song ng buhay mo? I want to break free. Yun? My God, kanino ka mag-break free? Akala ko ba single ka na? Ay, naku, ang dami ko na nakukwento. Okay, oh. Free me. Ano yan? Set me free? Yeah. Continue na your kwento about high society. Ay, wag na nga. It's okay, yun lang. I'm not gonna make kwento other people because it's not my life. But, in fairness, I'm talking about the upper 1% of the society, okay? My God, they're the nicest people. As in, alam mo yung tipo, kasi hindi naman ako upper 1%, diba? My lola was, she's dead na. My mom, hindi, ganito siguro. My lola, upper 1. Nanay ko, upper 10. Tapos, ako nasa middle. Ganyan. Hindi kami generational wealth, guys. Hindi kami yung tipong, my lola was rich, pinamana sa mommy ko, tapos pinamana, tapos gano'n, dire-diretso. No. So anyway, it's so hard kaya. It's not the same. I feel, okay, although they're the nicest people talaga, yung iisipin mo hindi ka nila kilala. As in, sino ka ba naman? Apo ka lang ni whoever, 'di ba? But when they see, hi pretty Ben, thank you. But when they see you, like, uy, Patty. No, they call me, may full name. Siyempre, malamang Patricia yan, 'di ba? Patricia, because when somebody calls me Patricia, I know it's from my lola. Ganon. Patricia, ganyan. Tapos kilala nila ako, guys. As in, not just me. My sister, ganyan. Talagang, yun tipo, ikaw yung mahihiyang mag-hello, pero sila yung mauuna sa'yo. They're very, very, very sincere when they say hi. Pero siya, ka ba? No. Yeah. Masarap kausap ko at kainuman. Yes! Abraham Punyet. Christian Jim, nandiyan ka pa ba? Patunayan mo kung gaano ako kasarap kainuman. Lalo na sa real life. My God, ang kulit ko. Sobrang kulit ko. Si Patty Bao, yung tipong, Christian Jim, bitin pa ako. Kagabi ka text ka, message ko to. As in, kasi I felt I had to end my life to save naman my reputation kasi diba political tayo kagabi. So meron tayo kind of standards. So I ended my life. Tapos naghahanap ako ng live nito. Tapos text ako. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, I'm so bitten pa. Naghahanap ako ng babanlawan. Tulog na pala to. I didn't make a story about dagat at ilog. Oh, Dinig ba ako? What's up, Apo Santoto? Yeah, maganda rin paminsan-minsan na parang ilagay natin yung Sabado, Sunday sa wag politika. No? Other side of other side of Patibaw. No? Ipaubayan natin ng Monday hanggang Friday sa politics and then Saturday at Sunday personal na Christian Jim, alam mo ba nag-live ako kanina habang nasa video ke? Habang nagde-date night. Yeah, napadaan nga ako dun eh. Nga ako eh. Yeah, nasa nasa parang Family KTV, tama ba yun? Family KTV, guys. Sino kasama mo? Sino mga kasama mo? Asawa ko. Nice. Nagluwabas kayo ni sir? Always naman. That's our weekly thing. Always. Malapit na pala yung anniversary niyo, di ba? December, tama? Yes. Ito nga. Alam mo, iniisip ko, ito guys ha, ito. Akalain nyo, I just sound rich. I look rich probably because all of these blings. But really, nag-iisip din kami kung paano kami magbabayad ng credit cards. Sa totoo lang, aminin ko sa inyo. So, like my mom is in Europe now. I wanted to go with her.
Tas, mura lang. My mom just said, oh, just give me 100,000, tas dadalhin kita sa Europe. O di, napakamura. Nasa Europe ako ng more than 1 month. Tapos na-realize ko, wait, magbabayad muna ako ng utang sa credit card. O, di ba, adulting 101, guys? Akala niya lang talaga that, na lahat tayo, that's why I also make reklamo. Kasi talagang, hello, life is not that easy. Diba? Hindi tayo ganun kayaman lahat. Puta, kung mayaman ako, kung nasa 1% ako of the society, what am I gonna do with you guys? Nakita ko na sa TikTok, I'd probably somewhere partying my ass off. Diba? Having the time of my life. Pero no. Diba? I love you guys kasi maski 1% na ako, maski, my God, kunwari mga asawa ko may asawa na pala ako. Pero, ito yung wishful thinking. Kunwari nakapag-asawa ka ng saksakan ng yaman. Christian Jim, ito, kaya mo bang mag-asawa ng sobrang yaman? Pero, ito kasi may kilala ko isang celebrity. Wala na, ito na yung Patty Bao na lasing na pag ganun-ganun na lang. May kilala ko isang celebrity, as in one of the richest celebrities in the Philippines. I'm not gonna tell you the name. Alam mo, malungkot ang buhay niya. As in, alam ko malungkot ang buhay niya kasi kinukwento niya. That person can have anybody in the world. Pwede siyang patulan. Pero alam mo yung definition niya. Kasi guys, alam niyo ito ha. Sa akin, I don't know how you would define love. Would you want, gusto niyo ba yung mas mahal mo or mas mahal ka? Kasi ako, punyata ka, Christian Jim, nandiyan ka sa baba at sumagot ka rin mamaya, ha? Ano to? Answer and question portion. O, Christian, Yeah, basta basta laging hypothetical pwede. oo, okay. Basta hypothetical sasagot tayo. Kung may mahalan na nagaganap, saan ka? Sa mas mahal ka or mas mahal mo? O sige, habang hindi pa siya sumasagot, ako natatanungin ko sarili ko, Patty Bao, kung nandun ka sa posisyon na yon, mas gusto mo ba yung mas mahal ka or mas mahal mo? Ako mas mahal ko. Pareho tayo, Aza. Pero, Aza, itong celebrity na to, alam mo ang sabi niya, mas pipiliin ko yung mahal ko. I was like, what? Even though hindi equal, alam mo, or bakit? Alam mo, sabi niya, Asa, kasi daw, at least mahal ko siya. Aanuhin ko yung pagmamahal niya sa akin kung lolokohin ko lang din naman siya kasi hindi ko siya mahal. I was like, doon ako natauhan ng very, very slight. May point din naman si Boy. Diba? Mapapansin mo lang, masaya na ako. Hi, SK! Hi, SK June! Oh my God, are you running? Good luck to you. So, Christian Jem, ayun, hypothetical. Mahal mo or mahal ka? Ako kasi mahal ko. Yeah, the thing is, kung titingnan mo yung practicality, sa isang relationship, hindi mo talaga malalaman kung sino ang mas higit na nagmamahal sa inyong dalawa. Hindi mo malalaman. May mga babae na sinasabi mong hindi ako mahal nito kasi hindi siya masyado malambing. Pero hindi mo alam. Hindi naman kasi dahil hindi siya malambing sa iyo o hindi siya mahilig mag-apply ng mga word of affirmation ay hindi kanya sobrang mahal. Iba't iba lang kasi tayo ng lalim at degree ng pagmamahal sa tao eh. I think pagdating sa tanong na anong mas pipiliin mo kung mahal mo o mas mahal ikaw, I think walang basihan. Oh my God, Doc Sanang found us. Doc Sanang, this is my new account ha. Follow me please. Hi Doc Sanang, go. Go, sorry Christian Jim, na-cut kita dahil si Doc Sanang pumasok. No, tapos na ako. Hindi, pero may point si Christian Jim ba? Iba-iba kasi tayo ng languages of love, guys.
bubuksan ko tong topic na to. There are 5 languages of love. Alam mo yung tipong makakarinig kayo sa mga jowa nyo, sa mga asawa nyo, maski sa mga magulang nyo, makakarinig kayo ng, binigay ko na lahat, pero bakit kulang pa? Ay, ang lalim naman ng ating conversation. Naging napakalalim dahil kay Christian J. Guys, may mga pagkakataon na ganun. Like ako my language of love is acts of service. Ano yung 5 languages of love? Sana matawid ko to. 5 languages of love. Acts of service, ikaw yung magsisilbi. Words of affirmation, gusto mong makarinig ng thank you, I love you. Tapos physical touch, gusto mong hinahawak-hawakan ka. Tapos merong my God, may 2 pa tayong nakukulangan. Ano yung kulang natin? Gifts! Gusto mong nakakakuha ka ng gifts always. Tapos quality time. Ganyan. So ako, sa asawa ko, because the way I show love is service, as in pag may nahulog mo yung kahit anong, pupulutin ko yan. Kailangan mo ng pedicure, ipapedicure kita. Kailangan mong tutulihan yung lilinisin yung ears mo. Lilinisin ko yung ears mo. Wala ako dyan, wala akong arte. Basta pagsisilbihan kita. Always and forever. Diba? Pagsisilbihan ko yung nanay mo and all. Tapos, nakita ko yan sa isang away naming mag-asawa. Ang sabi ko, binigay ko na lahat sa'yo. Bakit hindi mo pa rin ma-feel na love kita? You know why? Kasi ang language of love niya, para ma-feel niya na love ko siya, is quality time. He wants to be together always and forever. Aalis lang ako mag-dinner somewhere out there. Alis ka na naman. I was like, hello, magkasama tayo ng breakfast and lunch, tas dinner. Sasabihin mo, hindi mo ko kasama. Kasi gusto niya always and forever kami magkasama. So you have to know what love is for your other half. Tama si Christian Jim din. Kaya yung sasabi siguro na mahal mo or mahal ka, baka it's your definition of love. Di ba, Christian Jim? Yeah, I think sa pagsunod ng mga principles na yan, I think somehow biased at unfair na parang dahil yung partner mo ay hindi natumbok kung ano yung love language mo, ay magko-conclude ka na hindi ako mahal nito. I think it's very unfair sometimes. Dapat ganito kasi, no, sa isang relationship, kapag masyado tayong nag-expect ng mga bagay na dinidemand natin, para bang yung muka ng pagmamahal hindi na nanggagaling sa kanya, kundi na nanggagaling na sa atin. We put requirements na dapat ganito ipakita mo sa akin para patunayan mong mahal ako. I think kapag nagsimula ka sa ganon, unti-unting mamamatay yung relationship nyo. Kapag nagsimula ka ng maghanap, I think dapat una mong gawin, ma-appreciate mo kung ano ang kaya niyang ibigay, at bonus na lang yung matumbok niya yung gusto mo. Parang ganun siguro. Yeah. Yeah. But then kasi alam mo, Christian Jim, ako feeling ko dyan sa ganyan hindi nga nila ma-appreciate kasi that's not their language of love. Grabe yung pagsilbi ko sa asawa ko pero hindi niya na-appreciate. Na okay lang sa akin. I mean, hindi okay. Hindi pala okay. Diba? Kasi pero ako, hindi ako nahihirapan because if it's your language of love, you don't make an extra effort for you to make him feel loved. Wala. Ito natural sa'yo. Natural na sinisilbihan mo. Natural na ganto. So, hindi mo siya sasabihan na in-effort mo eh. Hindi ka... Wala. It's effortless. Yeah, I think based sa observation sa kwento mo, I think bihira kasi ang mga, of course, matagal na kayo, no? 7 years na kayo, di ba? Tama. Pero sometimes, kahit matatagal na yung, may mga umabot ng 10 years, hindi nila naabot yung certain na time sa kanilang relationship na super comfortable na sila sa isa. At least,
based on your story, parang kaya mo na siyang tanggalan ng atutuli, kaya mo na siyang bunutan ng buhok sa kilikili, Oh kaya my mo God! na, You know the last time, Christian Jim, you know what I did the last time? Ilan ba tayo yeah, sa kwento? I think it's a sign na naabot niyo yung level ng komportable, kaya mo nang umutot sa harap niya, di ba? Ano parang, Christian Jim, I mga ganon. shaved for sexy time. Guys, for sexy time. For sexy time. You know what I did, Christian Jim? I shaved his balls. As in, ganong levels. So, ko, why are you shaving? Sabi niya, so that you're more comfortable. Oh, di ba? Sabi talaga ako. So, anyway, yeah. Hindi ko kinaya yung nasyak ako doon, hindi ko kinaya doon sa huli mong sinabi. Sana naging maingat ka, no? Hindi nagkasugat-sugat, no? Sana naging maingat ka naman. Gagi. Hello, ang ginamit ko naman, hindi razor blade. Yun yung parang may setting dun sa shaver, kung maititira ka pa ba, gusto mo ba parang baby puwet or ganyan, 'di ba? So, syempre naman, magtitira ka para hindi makati doon, 'di ba? Hindi kinaya ni Christian Jim. Punyata, trimmer, thank you. Yes, trimmer. Wala tayong papatulan dyan sa homesec na yan. Pabayaan niyo silang gumaungao, di ba? Don't say anything o go. Ganyan. So, I think naman the comfort level is there all the time. Actually, Christian Jim, kasi di ba nagkaroon ka ng asawa dati? Ano yung feeling mo? Was there ever a time ba na it was way too comfortable? Like, yung ako, I can make utot in front of my husband. And when I do, they'll just laugh. Tapos sabi ko, aakit na ako kasi talagang kailangan ko ng jumebs. Ganyan. Alam mo, ito si Christian, wala, alam mo po kung ito natatahimik na ganyan, parang next topic. Ano next topic natin, guys? Sa, sa hypothetical lang ako sumasagot. Sa hypothetical lang ako sumasagot. Did anybody shave your balls na? Hypothetical na naman. Okay, so wala siguro. Ang hirap ko usap ng ganito. Hypothetical lang. Ago. Kailangan ka magiging feng shui expert. Kailangan ako? Kailan ka? Feng shui saan? Diba guys, ang ganda din ng ganito na may break tayo sa politics. Hindi po pwedeng i-consume tayo ng politics. Pwede naman tayong getting to know you. Yeah, agree. Getting to know more about you. Ganyan. Agree. Agree ako sa sinabi mo, Pati, na parang magkaroon tayo ng time para, di ba, yung mga neutral grounds na ma-explore naman natin yung pagkatao ng mga BBM supporter at mga DDS, di ba? Kasi mga tao lang din naman sila di ba? Oo na, I mean, we're all people. Alam nyo guys, kailangan tanggalin na natin sino ba binoto mo. Alam mo, meron ako dito sa mga contents ko, Christian Jim. Ang ganda. Tapos biglang, sino binoto mo? What for? Yung opinion ko ba na to would change because of who I voted for? Di ba hindi? Dapat pareho lang, di ba? Kasi kahit sinong binoto ko, isa lang yung prinsipyo ko. My vote should, kung sino yung binoto ko should not define me. Di ba? Tapos na. Naka-move on na yung lahat. Kayo na lang hindi, yung iba ang hindi. Na alam mo, Christian Jim, ito sa totoo lang ha, pwede kong hindi pag-usapan yung Aquino, yung Leni Robredo, Dilawan, pero sila yung paulit-ulit na naglalapag ng ganyan Pag-usapan natin yung ngayon. Pero bakit ganun? Bakit always and forever binabalik yung mga ganong usapan? Di syempre, sasagutin ko, di ba? Kasi, hindi kasi natin alam talaga kung ano ang well, pagdating kasi sa trolling, especially sa political trolling, hindi kasi natin talaga matutumbok kung
ano yung motivation ng mga taong to? We could only speculate na some of them binabayaran para mag-maintain nung narrative sa social media. Some of them medyo mahina ang edukasyon. Some of them medyo gusto lang talaga manginis kasi kulang sa pansin. Pero ganun pa man, wag tayong sa side natin, lagi kong sinasabi na wag tayong mapagod. Wag tayong mapagod na laging i-correct ang mga misinformation na nadadaanan natin sa social media. Kasi kung isipin natin, kung nandito pa nga ang kakaunting bilang na katulad nating nagpo-pushback, ay rampant pa rin ang misinformation, paano na lang kaya kung wala tayo? E di, na ano nila, na mas 100% na lang nadomina yung Domination. political spectrum, di ba? Yes, tama. Alam mo, ito kasi yung si 2KY. Ang sabi niya, blaming na naman. Nakuha ko ba yung intonation nung, nung text mo? Sa akin, alam mo, 2KY, sabi ko nga, wala na tayo sa politika. Nag-ano lang kami ni Christian Jim na, yung sabi niya nga, neutral space na. 'Di ba? Pero talagang hindi mo maaalis na may mga taong magko-comment pa rin. Hahanapin, ano bang ginawa ni Leni Robredo? Parang puta, akala ko ba talo na? Bakit siya pa rin yung topic nyo? Pwede naman tayo, kunwari ganito ha, 2KY, I'm sorry, ilalabas ko to. Biglang naging politika. Kasi siya kanina hindi, 'di ba? Biglang naging ganito, Ganda yan 2KY. Sasabihin mo, yung confidential funds, bakit may confidential funds? Sana may isang kandidato na tumatakbo na ang gusto niya ay full disclosure, ganito, 'di ba? Yung mga ganyan, tapos biglang titira ng ganyan. Ay, mga dalawang kasi yung mga ganyan. Nagigets ko yung sasabi ni Christian Jim, sometimes you really have to fight back. Hindi po pwedeng yung narrative lang nila ang mapapakinggan. Alam mo kasi style, alam mo kung, Christian Jim, kung may i-message ka kay Leni Robredo, nakakulangan niya during the kampanya season, what will it be? Habang hindi pa siya sumasagot, I'll go. Okay, kung what do you mean na kung meron akong mapupuna sa kampanya o mapupuna sa uri ng politics niya? Kasi malawak si Leni Robredo. Ang Leni Robredo ay may malawak na domain. So, alin doon ang tinatanong mo? Yung style lang ng kanyang messaging? Messaging? Ganun ba? Pwede, okay, ito na lang. Tumbukin na natin. How do you feel about Leni Robredo na para siyang naging na parang, hello, hindi ko papatulan yan kasi it's so ridiculous. How do you feel about that? Should she have, dapat ba in-address na yun nung mga sinasabi yun? Or wala ka din ba nung pagkakataon na yun na it's so ridiculous, huwag mong patulan? Yeah, I would like to agree doon sa sinabi ni andyan sa comment section, si B. Sabi ni B, sana inagahan niya paglaban sa disinformation. Yeah, agree. Actually, inamin din ni Leni Robredo yan bandang huli. Yeah. Na doon, nanghinayang siya na pinabayaan niya. Kasi, since 2016, nung nadeklara siyang panalo sa vice presidential, nagsimula na talaga yung relentless, systematic, malawak, massive na demolition job, character assassination kay Leni. Since 2016, maraming umamin dyan. Even Thinking Pinoy, inamin niya na 4 na taon na nilang nilalait si Leni Robredo. So, yeah, to answer your question, Patty, I think ang kulang kay Leni ay yung pushback. Pinabayaan niyang mamayagpag yung mga character assassination sa kanya dahil yun talagang naging puhunan nung pumasok yung presidential election Yung naipong pundasyon ng paninira sa kanya since 2016, yun ang naging puhunan para ma-down siya nung presidential election.
So, nakakalungkot kasi napakagaling napakagaling nung kabilang kubol magbaliktad ng sitwasyon. Doon sila magaling. Yung pambabaliktad, 'di Yeah. ba? Sila ang gagawa ng kalukuhan at kabalbalan. Pero somehow nakukuha nilang ipasa o ibaliktad sa grupo natin, sa side ni Atty. Lenny. So, Alam mo kasi, Christian Jim, I think that's why I understand Lenny Robredo so much. Kasi ganun din yung patakaran ko sa buhay ko eh. 'Di ba, Christian Jim? I mean, sa nakaraang issue sa TikTok na malamang sa lahat ng to hindi nila alam. Pwede akong umaungaw. Pwede akong magsabi na, ay, it's not true. Ganyan. Pwede akong mag-fight back. But then, it's not true nga eh. Ba't papatulan mo? Guys, ito tanong ko sa inyo ha. Sa totoong buhay, sa mga nandyan, may nag-chismis na ba sa inyo? Sa buhay ninyo? Pinag-usapan kayo? What did you do? I mean, in your real life, hypothetical kasi yung kay Lenny eh. Yung sa atin, parang, what should have Lenny done? But in your lives, was there ever a time na chinismis kayo? Did you fight back or did you ignore? Tayo hindi pa pala pinapansin. yeah, kasi pinag-uusapan kasi natin dito yung nangyari sa resulta ng eleksyon eh. So, kung babasahin natin yung comment, dinig ba ako, Pat? Yes. Audible. Oo. Kung babasahin natin yung komento ni Bing De Ocampo, sabi niya, she caused her own disaster by all her action. Gusto ko malaman, Bing, ito honest Bing sa perspektibo nyo sa kabilang perspektibo nyo, ano itong mga action ni Lenny Robredo na kinasira ng kanyang pagkatao? Pag-aralan natin. Pwede ka bang magbigay ng isa sa mga halimbawa na nakita mo na ginawa ni Lenny Robredo na nakasira sa kanyang pagkatao, and then pagkatapos mong ibigay yung mga halimbawa na yun, pwede bang pakinggan mo ang paliwanag namin? Bing, parang gawa tayo ng simpleng conversation lang, parang gano'n. We would like to understand. Yeah. Ano yung sinasabi mo, Bing, na aksyon ni Lenny Robredo na kinasira niya? Bing, can you give one example lang? At saka hindi ka namin babasagin ha. Gusto lang namin marinig kung saan, ano yung parang train of thought mo. 'Di ba? Kung yun pala, okay, doon pala. Kasi Christian Jam, tama kayo. Ang daming ganyan. Ang dami, parang, ito ha, sisimula ko, kung hindi ka pa ready, 'di ba? Ako, yung dun sa 7,001, yung 1,700 islands na pinupukpok ng pinupukpok. Guys, it could be slip of the tongue. Watch my content. Have you ever tried to go on live? Have you ever tried having 100 cameras in front of you? Ako nga lang, isang camera lang. Guys, alam niyo ibang contents ko. Tanong niyo sa mga kasama ko sa bahay, ilang beses yung retake na yon. Because if you watch my contents, bihira ang edited. It's diretso. Meron dyan yung slip of the tongue ko, yung, di ba, remember yung kay Erap Estrada, meron siyang ginawang something, yung account na dapat Jose Velarde. But then, kasi Joseph Estrada, so I said Jose. Parang, Joseph Estrada, it should have been Jose, but then I said Joseph Velarde. Diba? May mga ganyan, guys. Try. Akala nyo ang dali ng ginagawa natin. Akala nyo sa mga politicians na yan, sa public servants na nagpapa-interview, you think it's that simple? It's not. Sumagot si Bing. Sabi ni Bing, her own actions. Siya nanira sa government and the country for 6 years. So, base sa komento mo, 6 na taong siniraan ni Lenny Robredo ang bansa. So, siguro, mahaba na yung compilation ng example mo. Can you give one? Sino yan? Can you give one situation na ginawa ni Lenny na nagpapakita ng paninira sa government? Sino yan? Sorry, Christian Jim, para makita. Si Bing ang kausap ko. Bing, Si okay. Bing. Her own action, siya yung nanira Yeah. sa government. Okay, go. Yeah, Bing, kasi sabi mo, 6 years nang siniraan ng bansa. So, meaning to say, mahaba na yung compilation mo ng mga action ni Lenny Robredo nagpapakita ng paninira sa bansa. Can you give at least
one or two, Yeah. Bing? Being, okay, people see what she did. Siniraan ng presidente na nakita na naman na kumikilos at may concern. Ah, Okay. okay, Saan Bing. yan? Parang parang dating ng komento mo pang general ano eh. Pang pang ah, ano tawag ito? Generalization yung ginagawa mong komento. I would like to ask na magbigay ka ng specific situation na nagpapakita ng paninira ni Lenny Yeah. sa government. Eh, I hope, Bing, naiintindihan mo yung hinihingi namin. Oo. Yun lang. Hindi ka namin babasagin or point of view lang. Hindi tayo mag-aano dito na, ganito, ganyan. Point of view to point of view. Habang hindi pa sumasagot si Bing, I think sasabihin mo dyan yung 40 times 4 is 1,600. Punyeta guys, ilang beses kayo nagkamali sa math nyo. And do you know, bakit, ito, alam mo yan. As a international community. Okay. Okay, Bing. Ito gusto namin ma-check kung yung alam namin ay yun din ang tinutumbok mo. Pwede mo bang ikongkreto na ano itong sitwasyon sa international community? Ano ang specific na event na pangyayaring yun? Ano yung lawak ng kaalaman mo sa sitwasyon na yun? Di ba, Bing? Kasi ang gusto lang namin maintindihan dito ay okay lang magalit kayo kay Lenny Robredo. Walang problema, tao lang tayo, nakakaramdam tayo ng galit. Okay lang. Hindi namin kayo pipigilan. Pero sana po yung galit nyo ay totoo. Exactly. Sana po yung galit nyo ay totoo sa sarili nyong research. Hindi yung pinakain lang kayo ng galit ng ibang tao, hindi nagalit na kayo. Yep. Yun ang gusto namin, Bing eh. Ito ba ay ni-research mo yung, alimbawa, let's say, international. Meron kasing fake news na nagsasabi na pumunta raw si Lenny Robredo sa United Nations at isinumbong o siniraan ng government tungkol doon sa drug war. Bing, ito ba ni-research mo? O narinig mo lang yung mga soundbites? Bing, anong kaalaman mo rito? Okay, we are wrong daw, o go Bing. Bakit kami wrong? Kasi Bing, kung kung pupunta siya sa United Nations, nagtanong siya ng best practice. We're not judging you. Kaya nga alam mo ang maganda dito, Bing, it's an open conversation. Walang basagan ng trip, walang ganyan. Magkaintindihan tayo. Tingnan natin saan ka nanggagaling, saan kami nanggagaling. Walang, dito, walang tatawag sa'yo ng bobo or whatever. O, go, Bing. Hindi ako galit sa kayo. Wala naman na. Bing, okay, ganito last question na to. I think, pag hindi mo pa tumatumbok, I think, magmumove on na ako kasi parang hindi, I don't know kung hindi mo pa, I don't know kung naiintindihan mo ba yung sinasabi ko o ayaw mo lang talagang sumagot ng diretso. Tama ba, Bing, ang minimension mo ba ngayon na international community ay itong pagpadala ng video message ni Lenny Robredo sa United Nations Convention on Narcotics and Illegal Drugs kung saan ikinuwento ni Lenny Robredo ang sitwasyon ng bansa patungkol sa pagharap ng government nung drug war at yung mga biktima na cross-reference sa datos ng Amnesty International. Bing, ito ba yun, Bing? Guys, wait lang ha. Please don't call Bing bobo. 'Di ba? Kaya nga open communication tayo eh. Don't shut down Bing as bobo, please. Pwede mo kiusap. Please lang, please, we're trying to have an open conversation here. So let's not put each other down na parang bobo ka, ganyan. Please. I said Yeah, guys. Diba? Bing, paki-confirm lang. Yung mini-mention mo ba, yung tinutumbok mo ba na paninira ni Lenny Robredo sa government ay yung kinuwento ko about sa kanyang video message sa anniversary ng International United Nations for Narcotics and Illegal Drugs? Bing, same ba?
Same ba tayo ng page? Ano yung 6 year yan? 6 years? Tuwing nagsasalita siya, paninira, 1 lang yan? Hindi nagigets. I think may dalawang senaryo dito. Hindi naiintindihan ni Bing or ayaw niyang sagutin ng diretsa kasi hindi niya alam ang buong pangyayari. So that's why Bing laging nagbibigay ng mga general message kasi baka hindi siya hindi Okay. siya aware o familiar doon sa detalye ng kwento. Hindi Okay, naman move on na ako tayo kay Bing. I think wala tayong mapapala kay Bing. In fairness, sabi naman ni Bing, nagigets kita. 'Di ba? Baka nga meron lang tayong konting kalinawan lang sana. Christian Jim, kung mamarapatin. I think talaga ha, yung sinasabi nyo na, teka lang Bing, drug war ba to? Drug war ba to? Hindi ako nagpapalusot sa isang Leni Robredo ha. Yun yung interpretation ko. I am not her. I'm not her spokesperson. Pero oh my God, Christian Jim, pag kunwari tumakbo si Leni Robredo, guys, why nyo ka-endorse na maging spokesperson ni Leni? Nandun ako sa entablado. Tapos biglang, okay, what's your question, sir? Ganyan, 'di ba? Pero, Bing ha, loko lang yan. Pero, Bing, I think meron lang tayong hindi natatawid na punto. Pero I think what we both want is a better Philippines. 'Di ba? Si Leni Robredo, itaga nyo sa bato. I think talaga better Philippines. Binigay sa kanya yung drug war. Umarte si, okay, not to sound judgmental, but then BBM said na, hindi, i-handle mo. Kinuha ni Leni Robredo. Ang dami nagsabi sa kanya doon. Ako din, parang, ba't mo kukunin yan? O di kinuha niya yung posisyon dun sa, sa drug czar, diba? Pero pinangatawanan niya. Tapos biglang tumawag or whatever sa UN para tanungin, ano ba yung best practices niyo? Tama ba ako, Christian Jim, doon? Di ba it was best practice? Yeah, tama, pati. I think kinonfirm na ni Bing na tama yung magkaparehas kami ng tinutumbok. Okay, Bing, ito yung paliwanag sa side na yan. Kumpara sa'yo, ang pag-report ni Leni Robredo sa imbitasyon ng United Nations na magbigay ng kanyang kumbaga opinyon sa kalagayan ng bansa sa narcotics at drug war. Kumpara sa iyo, ito ay paninira na ni Leni Robredo sa government. Hindi na kita kukwestiyonon kasi baka yun talaga ang kakayahan mong mag-analyze. Kung ang dating sa iyo paninira sa iyo yun, well, wala na kaming kapangyarihang baguhin ang desisyon mong paniwalaan ang sarili mong kakayahang mag-isip. Pero sana bigyan mo kami ng pagkakataong ipaliwanag sa iyong nangyari. Ganito yun, Bing, kung makikinig ka. Yon ay isang pagkakataon sa United Nations for Narcotics and Illegal Drugs. Si Leni Robredo ay inimbitahan bilang opisyalis ng pamahalaan sa executive branch. At ang United Nations ay isang organisasyon kung saan kaanib ang Pilipinas. Kasama sa ating paglahok sa United Nations ay ang pagpirma ng mga kontrata na i-uphold natin ang mataas ng standard na human rights. Hindi tayo makakasali sa United Nations kung bagsak tayo sa human rights. Ayaw ng United Nations ang mga bansang mapang-abuso sa karapatang pantao. Yung ni-report na mga figure ni Leni Robredo ay hindi niya figure yun. Figure yun ng Amnesty International which is recognized by United Nations. So, paano mo sasabing paninira ang mga figure na yon? Yun ay alam na ng United Nations. It's just yung pagpadala ng mensahe ni Leni Robredo sa United Nations is just a form of formality, pero alam ng United Nations ang nangyayari sa bansa. Oh my God. Dapat tinitingnan mo rin sana, Bing, yung kabilang kwento.
Bing! Bing! Pareho tayo. Ngayon ko lang narinig yan. Akala ko naman, Christian Jim, akala ko naman, si Lenny Robredo pumunta doon sa UN to say, excuse me, ano ba yung magandang best practices sa buong mundo? Hindi pala. As in, she was invited because of a No, no, hindi topic. siya pumunta sa New York. Oo. It's a video message. Yeah, it's a video message. Hindi siya pumunta sa United Nations. It's a video message. Nagre-report si Lenny Robredo, di See? ba? Yes, see, alam mo, Christian Jim, kailangan ka rin eh. Alam nyo guys, hindi tayo, ang point ko dito is, there are times that we can listen to each other, but there are times that we need people like Christian Jim who knows the facts. Kasi ako wala eh. Parang, ganito na tayo. Ganito, ganyan. Itong taong to, guys, si Christian Jim, siya yung aking, una kong inakyatan sa TikTok ever. Grabe. Tingnan mo, he knows everything. I mean, most. Di ba sabi nga nila, walang perfectong tao. Pero ngayon, makinig tayo sa isa't isa. Makinig tayo sa isang tao na may alam ng buong storya. Tama si Christian Jim na hindi po pwedeng snippets lang. May bumababa sa pamilya ko. Oh my gosh. That's why I said kanina na kung ang dating sa'yo, itong mensahe ni Lenny Robredo sa United Nation ay naninira sa government, I think hindi na namin pwedeng pakialaman ang desisyon mo. Kung para sa'yo, paninira to, wala na kami magagawa doon. Gusto lang namin marinig mo na sa side namin, hindi po paninira yon. Sa side namin, hindi po paninira yon. Yeah. Kasi guys, kung si Lenny Robredo ay isang uri ng traditional politician at ang kanyang hangarin lang ay kapangyarihan at pwesto, sasamantalahin niya na ang pagkakataon na binigay sa kanya ni Duterte, katulad nung binigyan siya ng cabinet position doon sa HADSI. Kung pangangalagaan niya ang susunod niyang pangarap na pagtakbo, hindi niya nakukontrain si Duterte. Alam niya na sa pamagitan ng pagsipsip kay Duterte, maaring makuha niya yung boto ng mga didisyet. Pero ayaw niya. Hindi siya ganon. Pag nakakita si Lenny Robredo ng mga paglabag sa karapatang pantao, which is hindi niyo pwede i-deny kasi si PBBM ngayon, PBBM recognized that during that time, there's indeed a human rights violation. So, wag nyo nang i-deny. There's a massive human rights violation during drug war. Our president right now recognized that. So, di ba? Palawakin natin yung spectrum ng ating political awareness. Sabi ni Bing, drug war was accepted and was appreciated by the majority of the Filipinos. Agree. Agree na it's undeniable na laging lumalabas sa mga survey na mataas sa mga porsyento mga Pilipino ang sang-ayon sa drug war. However, hindi dapat tayo natatapos doon sa survey. Tingnan natin yung end result. What is the end result? Duterte, ex-President Duterte, admitted na na-fail ang kanyang drug war. Si Duterte mismo nagsabi na nabigo ang kanyang drug war. Duterte said that? Na nagkamali siya ng pag-estimate. Sabi niya, Okay. hindi niya na-realize na ganun pala katindi ang lawak ng drugs. That's why he admitted na failure ang kanyang drug war. At kita naman natin na kahit nung bumaba na sa pwesto, grabe pa rin ang drugs sa bansa. At hindi lang mga
mga street level, pati mga general sa PNP, sangkot na sa drugs. Oh my God, Christian Jim, ako din doon ako gulat na parang generals yung lumalabas ngayon. Na parang, what? Duterte na kamay na bakal. Like, it's like yung ano guys ha, yung sa Sibuyas, hindi po kami nag-i-issue. But look at the news. Sino yung may kaso ngayon? I mean, NBI to DOJ. Tatlong Department of Agriculture employees, officials. So, alam nyo guys, yun lang ang ano natin, huwag nating sabihin antay kami. We're just here na para, guys, for the Philippines, my God, wala na sila ni Robredo, talo na, diba? Talo. My God. Hindi po nag-fail as you want to interpret. No, hindi ako nag-interpret. Sinabi ko lang sa'yo na si Duterte ang nag-interpret. Hindi ako nag-interpret. Si Duterte ang nag-interpret. Sabi niya na nung tumatakbo siya, yung pangako niyang 3 to 6 months na tatapusin niya ang drugs, ano lang daw yun? Payabangan nung eleksyon dahil tumatakbo siya. Pero nung nandun na siya sa power at nahawakan niya na yung napakaraming mga impormasyon, mga intelligence at mga raw intel, na-realize niya na, nako, ang lawak pala ng problema ng droga sa bansa. Diba? Yes, Jim, diba meron pa si Duterte na soundbite na kung naniwala ka sa akin, tanga ka, or something like that? Yeah. Yeah, I think part naman yun ng yung magtutusok siya ng plug sa yung part na yan ay nung nangako siyang magtutusok siya ng plug sa teritoryo natin sa Pag-asa Island. Yeah, okay. Sabi ni 2KY, at least he tried. My God, 2KY, anybody who would be in that position, you could also say that he tried. Diba? I mean, tama si Christian Jim na may mga pagkakataon, ang dali-dali kasing maglapag. Ang daling maglapag na 3 to 6 months. Ang daling maglapag na 20 pesos na bigas. Pangarap/pangako. 'Di ba? Sana naman in the future, bumoto tayo ng mga taong pag naglapag, tingnan niyo muna yung track record, kaya niya. Madaling masway sa matatamis na salita, sa mga matatamis na pangarap/pangako. Pero may capability ba sila? Kasi kung wala, guys, sayang Kasi lalo na sa bilang presidente, that's 6 years. Kasi dyan gusto mo ma-impeach si Bongbong Marcos. I don't think so, no? Mano, Pat? Ma-impeach. Mapatanggal sa pwesto. Well, ang impeachment proceeding kasi ay provision sa ating konstitusyon na pwedeng gawin ng ating gobyerno kapag nakitaan natin ng presidente na may ginawang mali. Kung merong ginawang mali si PBBM, ay dapat lang siya ma-impeach. Yun lang ang sagot ko doon. Pero kung wala namang ginawa ang ating Pangulo at itong impeachment proceeding ay highly political at merong gumagalaw sa likod, hindi ko gusto. Hindi ako papayag sa isang uri ng impeachment proceeding na may tumutulak na sa sarili nilang interes. Hindi ako papayag na matanggal si PBBM sa ganong pamamaraan. Oh my God, ako din. Parang guys, you know what, I don't want na mapatanggal si BBM ng ganon. Tama si Christian Jim. Lahat na lang tama ka. Ano ba yan? Pero talaga guys, you know what I want? What I wish BBM will end his term. Kung ano mang ano yan, di ba 2028? Tapos June 30 ba yan? Or July 30? I want BBM to finish his term with flying colors kung pwede, the best president ever, go. Hindi tayo dito nag-aantay na magkamali siya. Pero pag nagkamali, may God, punahin naman natin, 'di ba? Pero sana flying colors talaga galore. Ganun sana ang galing ni BBM. Guys, kung ako marinig ko magaling si BBM, tatahimik ako. May mga issues. 'Di ba kasi Jem, alam mo 'yan sa EDCA. Alam mo 'yan dun sa
sa Manila Bay. Alam mo yan dun sa, my God, yung Ayungin Shoal, yung pagtatayo niya sa, mas gusto niya ang US kaysa China. I believe in that. So, hindi kami dito, wala kaming sinasabi kasi wala lang magandang ginawa. Meron. Kulang lang. Pero Yeah, meron. I think hindi ako BBM supporter pero tatalunin ko pa ang BBM supporter sa paramihan ng mababanggit na mga bagay na magandang nagawa ni PBBM. Hindi hindi ako BBM supporter ko, tatalunin ko pa kayo pagbanggit ng mga listahan ng mga magandang nagawa ni PBBM. I think pwede pang magbago yung direksyon. I think meron pang enough time si Pangulo na ayusin yung takbo. Kasi mahaba pa naman yung panahon niya. Yeah. May time pa. Yeah. Nakitaan lang kasi natin na medyo yung starting niya ay medyo may pagka-slow, 'di ba? Nahirapan siyang punuin ang cabinet position, 'di ba? Yeah. So medyo siguro slow lang. By the way, ngayong September pala, balita ko lang sa inyo, no. No. Bumagsak ang satisfactory rate ni PBBM at ni Sara. Bumagsak ang nilang trust ratings. So, I think that's given. yeah, that's given. Kapag alam naman natin na kapag may nangyaring kaguluhan sa presyo ng bigas, that's why we call bigas as a political crops. Dahil kapag tumaas ang presyo ng bigas, sunod na mangyayari dyan, this is babagsak ang satisfactory rate mo kapag mangyari sa bigas yan. Kasi dyan babalikan ko yung sinabi ni 2K ha. Sabi niya, no one is perfect. No one can solve all the problems in the country. Yes, wala naman nagsasabi dito may perfectong tao. Pero sana naman makita natin na merong yung iba may capability. English ko lang ha. There's a certain capability kasi hindi pa pwede sabihin na wala namang perfect. Ano magiging defensive na naman tayo, diba? Walang perfect talaga. Pero ang ating hinahanap dito is the plano. Paano susolusyonan? Alam mo, Christian Jam, sinabi yan eh. Si BBM kanina, bliname ang traders. Sabi niya, ayaw niya naman daw mag-price cap. Pero para protektahan ang lahat, pre-nice cap niya. Holy kamote. Talagang I think, I'm sorry guys ha, BBM really does not know what he's doing. And it has been a year. Nagets ko yung plano niya na hindi ko bibitawan yung Department of Agriculture hanggang hindi ko masolve. Nagigets ko yan. Pero sana naman may arangkada ng kahit papano. Yeah, agree. I think PBBM ay nakikinig sa mga maling tao. Yun lang talaga ang problema sa kanya. Hindi siya nakikinig doon talaga sa mga tauhan niyang eksperto sa larangan na ng ating ekonomiya. Kung matatanda natin, merong isang 'di ba, eksperto sa ekonomiya na nagsabing makakadisrupt sa ating ekonomiya yung price cap and then natanggal. I think si Magno, si Magno ba pangalan nun? Cielo Magno, no? So natanggal siya. So I think PBBM listening sa mga wrong people. Yun ang dapat niyang baguhin. Makinig sa eksperto. Kasi siya mismo, kung siya naman talaga, alam naman natin na wala naman siya talagang degree sa economics, di ba? So talagang kailangan niya ng mga taong yun ang area of expertise, di ba? Exactly. Oh my God, teka lang ha. Pwede ko bang Christian Jim, patulang ko si hot boiling coffee. Okay. Uy, hot boiling coffee. Okay, sabi niya, meron namang ginagawa. Ayaw niyo lang tanggapin. Oh my God, may ginagawa naman siya. Saan dito? At least sa akin ha. Sa contents ko. Tingnan mo lahat ng contents ko. I would always say may ginagawa si BBM. Kulang lang talaga. Yung sinabi ni Christian Jim na ganyan, guys, even his Department of Agriculture, anong tawag doon, yung employee, undersecretary, said na ni minsan hindi nag-attend si BBM sa meeting.
para ba siyang walang sense of urgency. Tapos, naglabas ng price cap na mismong economic advisor niya said na wala kami, hindi namin i-advise sa kanya yan. Nakita niyo yung yung masyadong malawak na diferensya, guys. Hindi, again we're not saying you have to hate BBM. You don't. Ang gusto lang namin dito, pag natulog tayo mamaya, is, oo nga, yun lang. Wala po tayong rally, wala po tayong impeachment, walang kung anong sinasabi niyong radikal. Wala. Isipin niyo lang ho, asa na ba tayo at bakit nagkakaganto? So, take a question, Jim. Yeah, yun nga, ang pangit lang kasi dito ay mali yung pag-intindi sa problema. That's why yung application ng solution, mali din. Kasi sabi nila, may mga mapagsamantalang negosyante, smuggling at hoarder. That's why napilitan siyang mandated price cap. Diba? Pero hindi naman naapektuhan ng price cap niya yung mga sinasabing mga smuggler at hoarding. Ang naapektuhan ng price cap niya ay yung mga retailer na meron ng mga stock nung bigas na yon. Yes. So that's why yung kitang-kita naman natin na nawindang ang government na mabilis silang nag-deploy ng ayuda sa mga retailer, 'di ba? So makikita natin kung titingnan natin na mali yung recognition ng problem, that's why automatically mali yung application ng solution. Hindi nasaktan ang mga mapagsamantalang negosyante ng price cap. Ang nasaktan yung mga lehitimong rice retailer. Yep. Dapat ang traders yung tinira, pero hindi retailer. There are some retailers who would just buy like 5 sacks of rice. 'Di ba? Hindi marami. Pero ang tinira dyan sa price cap na yan, yung maliliit nating negosyante. Alam mo, Rod, tigilan mo yung yung ganyan. I'm sorry huwag kang na ganyang issue. Anyway, parang ito guys, sa akin the point is, talagang we want a better Philippines. I think yun na lang. Can we end it at that? A better Philippines. Na walang pangalan. Alam niyo guys, ipikit niyo yung mga mata niyo ngayon Ganun niyo. Tapos sasabihin niyo, ito yung ginawa, walang pangalan. I think mapafrustrate din kayo. Hindi ito kung sino yung pangalan. Hindi ito yung kulay. Diba? Yeah, nagigets ko yung pati, no? Kung titingnan natin yung mabibim supporters sa comment section, nagigets ko yung medyo combative yung kanilang comments, medyo, di ba? Medyo galit sila. Naiintindihan namin kayo, kaya kayo nagagalit. Dahil para sa inyo, feeling nyo, hindi napapakinggan yung side nyo. That's why, lagi namin minimake sure na pwede kayong umakyat. Di ba? Pwede kayong umakyat. Kung naiinis kayo at nakikita nyong, teka, mali-maling sinasabi ni Patty about Christian, i-debunk ko kaya. Akyat kayo. Yeah. Gusto rin namin bigyan kayo ng pagkakataong i-depensa yung side nyo. Akyat kayo para hindi na kayo magalit sa comment section. Ipaliwanag nyo na ang mga na-point out namin ay wala sa hulog, mali, at out of context. Yan. Akyat kayo. So, dahil pa nag-aaway sa baba, hindi ko alam yan. Just me, guys. Unang-una, Rods, what are you trying to do? Walang mag-rally dito. You know what? Kasi, Rods, kunwari mag-rally ka sa streets, gusto mong patalsikan. Ang gusto natin dito, tulungan yung administrasyon ni BBM. Alam nyo, sa 110 sa inyo, sana maintindihan nyo. Sa akin lang, na sana, nakikita nyo yung yung point na nagpapaalala. They always say, iba yung criticizing, iba yung gustong pabagsakin yung gobyerno. Puta, sino nagpapabagsak ng gobyerno dito? Christian Gem, diba? Ito, alam mo si Christian Gem, may isa akong galit dito Hindi ko lang masabi talaga in real life. It's a crime. It's a crime ang pabagsakin ng government. Tandaan nyo it's a crime. Yung destabilization, defined ng ating constitution as a rebellion, it's a crime. Kung sa tingin nyo, kayo,
papabagsakin nyo yung government, magdahan-dahan kayo ng sinasabi. Kasi it's a crime. Ako lang guys ha. My God, bakit ko pa babagsakin ng gobyerno yung kabuhayan ko, yung buhay ko na sa Pilipinas, yung mga anak ko. Alam nyo guys, ang pinaka-heartbreaking sa akin, lalapit yung anak ko at magsasabing, Mommy, I don't see the point anymore and I will migrate. Can you imagine? Kung magmamigrate yung anak ko, saan ako pupulutin na bubuhayin ako ng anak ko ha? My God, I have money. But the point is, Diyos me, guys, napaka-kitid ng argumento na gusto lang namin pabagsakin ng gobyerno. Alam mo, Christian Gem, ito ha, kaya natin mag-Netflix and chill, kung ano mang definition yan. Kaya natin hindi mag-live, kaya natin hindi sumagot ng ganito, kaya natin mabuhay na wala lang, in peace and harmony. Pero bakit kami nandito? Yeah, kasi I think pati hindi nila they are just commenting out of ignorance. Hindi nila naiintindihan yung implikasyon ng pagpapabagsak sa government. Malaking kaguluhan po yan. Ayaw po natin ng kaguluhan. Ang mga negosyante, mga maliit na negosyante, may mga hanapbuhay, may mga pinapangalagaang kayamanan, property, may mga anak na pinapaaral at inalagaan. Ayaw nila ng isang government na patatakbuhin ng civil war. Hindi nyo yata naintindihan na kapag may nagtangka sa Pangulo through destabilization, maaring magdeklara ang Pangulo ng martial law dahil para proteksyonan ang bansa. Dapat po konting research. Lord, parang awa nyo na po, pababayin nyo na po yung anghel dyan sa langit na may kapangyarihan magpa-research sa mga taong bayan sa Pilipinas. Konting research lang po. Sige na po, pakiusap. Nakikiusap na po ako sa inyo. Konting research. Tama. Guys, kasi, alam nyo, ako feeling ko, mapapagbagsak ang gobyerno. Yung mga taong tumatahimik, nakikita nyo siguro yun, okay, I'm not gonna judge you that you're not seeing it or whatever. Pero, may mali na May mali na talaga. Tapos, gusto nyo manahimik. Kasi umaasa pa rin kayo. Okay lang din naman umasa, punyeta. Okay lang umasa. Pero guys, hanggang kailan? Yun lang. We're not asking you to hate BBM. Never. He's a president. Diba? Pero guys, talaga, pag may nakikita tayong mali, I think that's a way of helping the government. Kasi tahimik lang tayo. Tapos Kaya like ko sinasabi, Christian Jim, yung price cap na yan, siguro nga, sabi ni BBM, kasi wala naipit na daw siya. Punyet, alam mo, Christian Jim, puta, asa ba si BBM ngayon? Umalis ba siya ng bansa? Hindi ko rin alam mo, gulong-gulo na ako sa schedule niya. I can't keep up with him, ha? Nasa Singapore ba siya ulit? I think nandito sa Pilipinas yung Pangulo. Hindi ko pa na-check, no? Bigyan ko lang kayo ng isang halimbawa ng kung bakit kailangan natin magsalita at magreklamo. Naalala nyo during pandemic, merong isang kabubuhang gustong ipagawa ang government sa mga rider. Ito yung maglalagay ng I don't know kung naalala nyo pa yun. Maglalagay ng parang barrier. Ba? Harang sa likod ng angkas at driver na maglalagay sa alanganin ng buhay ng dalawa sa motor. Mag-ingay tayo, no? Nagreklamo tayo. That's why hindi na pina-implement ng government yon. Di ba? Sana nakikita nyo yung kapangyarihan ng pag-iingay ng taong bayan. Kasi hindi naman talaga mag-iingay yung taong bayan kung magandang nangyayari. Ganun lang naman kasimple yun. Bigyan nyo ako ng isang uri ng pag-iingay ng taong bayan na wala sa hulog at walang kwenta. Bigyan nyo ako. I-defend ko sa inyo kung bakit sila nag-ingay. Okay, guys. Ang dami natin. 100... What? We have 132 viewers ago. 132. Maglapag naman kayo kay Christian Jim, please.
Nababasa mo pa ba kasi? Hindi ko nababasa talaga ako. Eh, no? Tayo kasi democratic country. Parte po kasi ng demokrasya yung boses ng taong bayan. Tandaan nyo, kung ang inyong thinking, kung ito ang way of thinking nyo na kapag ka hindi nagrereklamo ang taong bayan, aasenso ang Pilipinas, bigyan nyo ako, bigyan nyo ako ng isang bansa na umasenso. So naging superpower dahil ano siya totalitarian o ibig sabihin ay diktador siya. Kasi tingnan natin kung pupuntahan natin ng North Korea, wala talagang boses ang taong bayan doon. Yeah? As in, hindi ka pwedeng magsalita against government, lalo na kay Kim Jong-un. Ay, ipapadala ka ni Kim Jong-un sa labor camp. Yeah. Grabe, super wala talagang nagsasalitang taong bayan. Pero kamusta naman ang North Korea ngayon? Do you want Diba? that? Yeah, kamusta ang North Korea? Gutom ang inabot ng populasyon doon. So hindi po automatic na kapag walang nagrereklamo, aasenso ang isang bansa. No. I think mas marami pa ring bansa ang asensado dahil democratic country sila. Kakaunti lang ang mga bansa na mga asensado na hindi sila nakapagsalita. Mas marami pa rin yung democratic. Yeah. Just because sa gym, oh my God, parang naisip ko yung parang communism ka na, ganyan-ganyan, komunista ka na, parang hello, alam mo yung mga communist countries? They can't do that. Alam mo ba kaya sa gym, can you research tomorrow, then tell me, asan na si Jack na? Nawala yan naglaho. Nakabalik na si Jack Ma pero parang bumait na. Parang bumait na at saka ang laki ng binagsak ng ang laki ng binagsak ng yaman ni Jack Ma. Sagutin ko lang si Wintan. Kahit nagsasalita ka, wala namang nangyari. Meron po, binigyan na nga kayo ng example kanina, yung barrier lang kanina sa motor eh. Yung barrier lang sa motor, isa yun sa mga exhibit ng taong bayan na nagreklamo ang taong bayan, that's why hindi in-implement nationwide. At isa pa rito, yung initial na balak ng Congress sa Maharlika Investment Fund, kunin sa SSS at GSIS. Nagsalita ang taong bayan, nagkaroon ng clamor sa social media, nakarating sa mainstream media, nakarating sa Malacanang, nakarating sa Congress. That's why Congress ni-revise yung yung bill and then tinanggal yung provision na yun. Dapat po ma-realize natin na may nangyayari po sa pagsasalita, di ba? So Christian Jam, wait, ibalik mo kay Jack Ma. Buhay siya? Yeah, boys. 2 months. Bumagsak nga lang yung yaman niya. Pero buhay siya. Yeah, boys, Jack. Jack Ma is so thin. Anong itsura niya ngayon? Wait. Nakita mo kung ganong, oh my God. So, Yeah, pero medyo na siya. Kasi dati kasi, si Jack Ma, nung hindi pa siya na dumaan sa tinatawag na dumaan kasi si Jack Ma sa parang re-indoctrination. Nung hindi pa siya dumaan sa ganung process, medyo yung way of thinking ni Jack Ma may pagka-Western capitalist, di ba? Narinig natin si Jack Ma na sa showdown ng doon sa trade war ng China at ng US, sabi ni Jack Ma, mananalo ang Amerika. So parang hindi yata nagustuhan ng ni Xi Jinping. Okay, ito sa'yo. So Christian Jam, meron siyang thing ngayon, buhay siya, tas iba na? Yeah, buhay. Oh my God. Exact nga lang yung kanyang I think kailangan niya mag-resign bilang doon sa Alibaba. Bilang anong tawag yan? Pinaka-head. Nag-resign siya. Alam mo yung, oh my God. Guys, ito tanong ko sa inyo, ano mo gusto niyo? Patayin lang kayo or torture? Christian Jam, kung pagbibigyan ka ng pagkakataon na ma-torture ka or baka ginagupit pa lang yung nails, maayaw mo na. Alam mo, hindi ako mapaniwala na si Jack Ma is alive. Kasi, okay, go. China yan.
no, kung pupunta na natin ng mga reports na kasi grabe, heavily filtered as in, alam naman natin ang China is surveillance state. Grabe ang kanilang censorship sa China as in priority. It's a state policy ang censorship sa China. Mahirap, madalang makalabas yung mga balita. So, uso sa China, yung mga ganong, pag nagbigay ka ng mga westernized o mga at least malang political dissent, bigla ka na lang naglalaho. Maraming naglaho. Maraming naglaho. I think ngayon maraming mga matataas na opisyalis ng PLA ang naglaho. Pati ang kanilang foreign minister ngayon, dalawa na ang pumalit, biglang naglaho. Hindi na makita ang kailang foreign minister What's yon. PLA? People's Liberation Army. Ay, sa China. Yun yung kay Jack Ma. God. Is private individual si Jack Ma, may-ari ng Alibaba, 'di ba? Alibaba Group of Companies, 'di ba? Parang counterpart nung Amazon ni Bezos sa Amerika. Yung kinukwento ko naman 'yon, marami ngayong reports na yung mga mataas na opisyal ng Communist Party of China ay nawawala ngayon. Yung kailang foreign minister nawawala ngayon. And then, iba sa mga top-ranking officials ng PLA, nawawala rin ngayon. So, uso sa China yan. Parang isa natural occurrence yan sa China. Kaya nga, di ba, Christian Gem, oh my God. Guys, yung mga nagsasabi sa inyong NPA kami, komunista kami, saang banda? Saang banda? Hindi kami magbabaw, hindi kami mag-apologize. Pero Christian Gem ha, ito. Kunwari tayo sa Jack Ma. Siguro sobrang torture na umuo ka na lang. Kasi he went against China even before he was abducted. Ganito kasi, importante sa partido ni Xi Jinping na walang kumontra sa kanya. Yes. Importante sa kanya yun. So, Yes. whether part ka ng party, part ka ng government, ng army, o ng individual na mga independent businessman, hindi ka pwedeng mas mataas pa sa Partido Komunista ng China. Hindi pwede. Kung makikita natin sa report, sa mismong party conference, dinampot yung dating Prime Minister ng China. Doon mismo sa conference. Yes. Pinadampot, pinalabas ni Xi Jinping yung dating leader ng China. So, hindi pwedeng ma-challenge. No one can challenge kay Xi Jinping. Do you want to end up that way, guys? Do you want na parang nasa trans na tayo na, yes, sir, yes, sir? Gusto niyo mo umabot ng ganun? Ako din, alam mo kay Sir Jeff, pag umabot tayo ng ganun, wala na talaga. Alam mo, ako guys, nasa lang ako sa TikTok, talaga na hindi na bongbong against Lenny. Wala na yan. Tangina yung mga taong nagsasabi na it's just that. Yung napakasimple na kasi hindi si Bongbong Marcos yung binoto mo. Guys, let go niyo yan. Kaya yung mga tipong tao na akala niyo hanggang sa panalo kung sino yung presidente. Guys, we have to admit that there are certain things that are more important than who won. Wala sa pangalan yan eh. Naku, Rods, alam mo si Rods, i-ano ko na siya, isa-silence ko na siya, or i-block ko na ata forever and always. Yuck, Rods. O, go. I think pati si, Reved, kasi rin siya nag-i-spam. Can you make me, moderator temporary? Ano ba to? Paano? Yan. I know. I'm gonna guys, alam nyo kasi ako I'm very, very patient talaga. Hindi ako, wait, kasi sabihin, siya na yung limelight, diba? Ay, nako. Guys, kasi, I think yung mga hindi nakaka-let go, yung mga tao talaga na hanggang ngayon binabanggit ang Leni Robredo. Puta, pwede naman tayo hindi magbanggit ng Leni Robredo. Pero, pag tinanong nyo, anong ginawa ni Leni? Sasagutin ko kayo, di ba?
ba yung sasabi ni Revs? Marcos Duterte trolls cannot even Ano nga si Rev, pati, Hindi ko nga alam. mute. Hindi ko nga alam. Gawin mo muna akong moderator. Ako mag-mute sa kanya. Hindi ka mo moderator. Look, you're na, ano nga eh. Ikaw na yung No, hindi naman. Moderator. Moderator na ba ako? Wait. Mali ko. Hindi pa ako moderator. Saan ang gawin ko? So parang itatap mo yung profile ko and then you make me moderator. Kasi I think ito si Rev ay ano yata to, robot yata to eh. Parang hindi yata to tao. Kasi kanina pa siya nag-i-spam eh. So parang saan niya nakukuha yung ano? Tapos, Saan niya nakukuha yung sipag na mag-spam, di ba? Bude, alam mo, Rev, we're not afraid. Sasagot nga namin lahat eh. Pero yung po ulit-ulit na ganyan. Kaya Ano wag ka kasi wag ka mag-spam. Kasi napa-flood mo lang yung comment section So, eh. Rev, ano yung hindi namin nasagot? Siguro ito, Marcos Duterte trolls cannot even prove it on the court. Let's expose their identity and loved ones. Ito nga. Nagets mo ba? Just may Revs. Hindi ganun yun eh. Alam mo, Revs, wala tayong, babalik ako yung comment mo ha. Hindi ganun yun, Revs eh. Pag-usapan lang natin yung tayo lang. Tayong tatlo. Let's talk about paradox of paradox of tolerance. Puta, hello. Let's just talk about it. Kano ka na, alam mo ako, amin ko sa inyo guys. Kaya ko, I think, bumili ng 150 pesos na bigas. Pero hindi ko araw-araw kakainin yan, ha? Hindi kakainin namin lahat. Ikaw, Christian Jim, ano yung tolerance mo sa bigas? Revs, humanda ka na, ha? Ikaw yung susunod kasi hindi ka tumablock. What do you mean? Yung parang yung anong quality ng bigas? Tama ba? Oo. Kaya mo, oh my God, nakita ko yung quality ng 41 pesos ng bigas. Oh my God, Christian Jim. Yung ano eh, durog. Ha? Durog yung available. No, it wasn't durog. It was buo. Kaya nung una kong ay, okay naman pala. Tapos ano siya, yellowish. Tapos may amoy. Tapos parang, tapos ito yung pinagmamalaki nyo na nag-price cap si BBM. Ito na. Pero alam mo kung kanino ko naawa, dun sa pinakawala. Na hanggang dyan na lang kayo. Hanggang 41 peso na bigas na lang kayo. Magpasalamat kayo ha. Kasi nag-price cap kami. Nakita ko yun eh. Oh my God. Naawa ako. Alam nyo guys, hindi ko lang na-record. Kasi guys, kung alam nyo, nandun ako sa palengke every Tuesday. Pwede ako mag-record ng kung sino-sino. Alam nyo ba yung kinakain kong chicken quarter? As in leg and thigh. Tapos may kalamansi, may patis. Alam mo yung huli kong tanong dun sa kinainan ko, meron kaya sile? Kasi ang mahal ng sile, diba? Pero sa palengke to. Guys, grabe yung reklamo nila sa buhay. I used to pay 85 pesos for a chicken quarter na fried with rice. Tapos ngayon, alam mo yung sinayal sa akin, 125, guys. Hindi nyo na, you cannot say na okay kayo eh. At hindi kami nandito nasasabihin namin na, mali yung boto namin kay Marcos. No. My God, binoto niyo siya. Okay lang yan. I voted for Leni Robredo. And you can also question me, diba? Kaya nga, ano na yan? Parang cancel na yan. Pero asan tayo ngayon? Nandun ba kayo sa intindihin or kalampagin? Kalampagin na, maybe you could do more? Ay, nakiusap pa. Kung walang tax, walang magbabayad sa mga yan, no? Diyos me. Make o kay dilaw o pula o baghari pa, maupo, pare-pareho mga kurap yan. 99 point higing kurap.
Yeah, madalas natin marinig yung ganing klaseng ano no. No, kahit sino ah kukurap pa rin yan. That's why sinasabi namin sa inyo, mahalaga ang boses nating taong bayan. Tayo yung equalizer ng mga kurakot na politiko. Kaya dapat hindi nyo pinapatahimik ang mga taong bayan na nagsasalita against corruption. Dahil sa sitwasyon o recognition natin na kahit sino maupo may kurakot. Dito tayo papasok. Ito yung papel ng taong bayan. Obligahin natin ang mga gobyerno na magbalangkas ng mga pulisiya at batas na sa mga nasyon na may hirapang mangurakot ang mga nasa pwesto. Yes. Diba? Hindi Iboto pwede natin. kahit anong gawin nyo eh. May corruption na naman. Yeah. Iboto natin ang mga politikong ang plano ay banggain ang korupsyon. Konkretong pulisiya para mabangga ang korupsyon. Hindi po mawawala ang naratibo na kahit sinong maupo kurakot kung hindi tayo kikilos at gagawa ng tama. Yep. Kung gusto po natin matanggal ang ganyang klaseng mentality, kailangan po natin bumoto ng mga politikong ang isusulong ay transparency. Yeah. Yun lang po. Simple lang ang sagot. Guys, alam mo, ang daming simple. Huwag na tayo pakomplikahin. Kasi maraming simple talagang sagot. Kaya sinabi ni Christian Jim. So anyway, guys, thank you for listening to our live. Thank you, Christian Jim, for being here. Kasi kailangan ko ng ganyan. Yeah, thank you, Patty. Good night. Good night, everyone. Thank you. Kailangan ko na, oo nga naman. Maraming salamat. Everybody, good night. Maraming salamat sa panahon nyo. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po yung hindi tayo nag-aaway. Ang tawag dito? Nagbabalik-taktakan lang. Maraming salamat sa inyo, guys. Till the next, ano ba gusto nyo? Politalk? Ano yun sabi mo sa akin, Christian Jim? Politiktok. Politiktok? Ano ba gusto nyo? Politiktok? Or usapang lasing? Or kwentuhan lang about my life? Or whatever. There would be times we would disagree, but don't shoot people just because of their beliefs, their political beliefs. Pwede tayo, si Patty Bopper, ang cute, tapos biglang, kakamping pala, ayoko na. Huwag ganun. Or pwede ko rin sabihin sa inyo na, okay itong kausap, pero BBM pala. Huwag tayong dumating sa ganun. Let's keep an open mind. Let's just try to understand each other. Kung feeling ko may fake news kayo, kung may feeling kayo na may fake news ako, let's have an open communication. Guys, itong mga politikon to, ako, tanong nyo, kilala ba ako ni Lenny Robredo? As in, personally, amin ko sa'yo, hindi. Yeah, siguro parting message na lang sa mga kasama natin. Wag po tayo agad-agad maniniwala sa mga napapanood, naririnig o nababasa natin sa social media. Kahit po sa akin o kahit kay Patty Bao, ano man ang sabihin namin, maging critical thinker kayo. Wag agad kayo maniwala kahit kanino. Mag-research po kayo on your own. Alamin niyo po talaga ang tunay na pangyayari sa bawat side ng istorya o sa bawat side ng issue. Yun lang po. Maging critical po tayo sa lahat ng mga balitang ating nasasagap para po hindi tayo nabibiktima ng mga maling impormasyon at hindi po natin aksidenteng naipapakalat yung maling impormasyon. Huwag na po tayong magdagdag pa sa malawak na problema ng misinformation sa ating bansa. Tayo na po ang mag-educate sa ating mga sarili how to handle ng mga tamang impormasyon. Yun lang po, maraming salamat. At naniniwala pa rin naman ako na generally matalino at mahusay ang lahing Pilipino. Salamat. Yes. Thank you, Christian Jim. Maraming salamat sa inyong nanonood, sa lahat ng patience nyo, sa pagbigay sa amin ng time na actually makinig kayo. Alam mo,
Mayroon pala akong kausap. Alam niyo guys, parang I was telling my husband, say ko, love, it's amazing that people still want to talk about politics. Because there are many, many times I don't want na. Parang, kwentuhan lang tayo dito. Pero, it's maganda na you're aware pa din. You care about yung buhay natin, yung kalagayan ng ibang tao na hindi kagaya natin. You and I are blessed. Lahat tayo dito nakapanood ng TikTok live ko or ganyan. May cellphone kayo. Meron kayong pang-load na makinig. Isipin natin yung wala. At guys, kaya nga sasabi ko, it's never against the government. It's the Filipino people we're talking about. It shouldn't be who is sitting there. It's not, it shouldn't be who won, who lost. Diba? Pwede ba tayo mag-move on? O sige, kakamping ka ko. Binoto ko ang isang Leni Robredo. But should it invalidate everything that I believe in? Diba hindi? Kasi pareho lang yun eh. Pareho tayo ng pangarap. Kung sino man yung kung sino man yung nanalo or natalo. Diba? So anyway, thank you everybody. Talagang missing it sa Lord na mag-burp ako. Diba? Thank you everybody. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you kay Christian Jem. Maraming salamat na pinaunlakan mo kami. Okay. And kung sino man nandito na 83 na tao, hindi ko, alam nyo na kasi dati guys, alam nyo na wiwindang talaga ako. As in, I'm really, really surprised who's here. Dati ganito, when I end my life, I would open this. Ito. O, sige, bilangin na lang natin. Ganito ko ha. Thank you to Abraham. Thank you to Shing, thank you to Kit, thank you to ganyan. Guys, kung babasahin ko lahat, hindi na abot kasi baka 10 minutes. Pero maraming salamat. I really, really appreciate kung nag-agree man kayo or disagree. But the mere fact that you stayed, maraming salamat. Good night, everybody! See you soon. See you, not tomorrow. Oh my God, siguro naman not tomorrow. Kailan siguro? Basta Friday ha, kita-kita tayo dito. Ito yung, wala akong kadate ng Friday. It's not, thank God, it's Friday. Pero sana, Friday nights would be all together. Good night everybody. Maraming salamat. May separation anxiety ako. Pero talaga, maraming salamat.